Rib injury ni Wembanyama, walang kasiguruhan. Cavaliers, home court advantage sa unang round ng playoffs. At Warriors, naging optimistic. Nagbabala si Kerr sa tsansa ng Warriors sa playoff. Ang superstar ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama ay napaagang umalis sa laro ngayong araw laban sa Philadelphia Sixers matapos magtamo ng tinawag ng team na contusion sa kaliwang tadyang sa first half ng laban. Umalis siya sa court patungo sa locker room ng Spurs sa unang bahagi ng second quarter matapos mabangga sa open court ang forward ng Sixers na si Paul George. Mahigit 1 minuto pa lamang ang lumilipas sa quarter. Mabagal siyang tumayo at tila iniinda ang kanyang kaliwang balikat. Bumalik siya sa bench makalipas ng ilang sandali at muling pumasok sa laro. May 5 minuto pang natitira sa first half kung saan nakipagsabayan siya sa star center ng Philadelphia na si Joel Embiid. Gayunpaman, kahit nakakaambag pa rin siya sa opensa at depensa, makikitang napapangiwi siya at hindi komportable. Muli siyang lumabas ng laro na nakalaylay ang kaliwang braso at bumalik sa locker room. Sa pagbalik ng Spurs matapos ang halftime, wala na siya sa lineup at pinalitan siya ni reserve center na si Luke Cornett sa pagsisimula ng third quarter. Nagtapos si Wemby na may 17 points, 5 rebounds, 3 blocks at 1 assist sa halos 16 minutong paglalaro. Pagkatapos ng laro, sinabi ng head coach ng Spurs na si Mitch Johnson na wala pa siyang update sa kondisyon ng superstar. Sa tingin ko, positibo na naramdaman niyang kaya niyang bumalik at nakapaglaro pa siya sa huling 4 o 5 minuto ng first half. Ayon kay Johnson, base sa ulat ni Tom Osborne, positibo iyon para sa akin pero wala pa akong update. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang pangunahing scorer, rebounder at shot blocker, nagawa pa ring manalo ng Spurs. Dahil sa triple-double ni guard na si Stephen Castle na nanguna sa 6 na players ng team na umabot sa double figures. Nalampasan nila ang 34 points performance ni Embiid at nanalo. Umangat ang kanilang record sa 60-19. Ika-8 beses ito sa kasaysayan ng prangkisa na umabot sila sa 60 wins. At una mula noong 2016-2017 season, nanatili rin silang 2.5 games sa likod ng OKC Thunder para sa number 1 seed sa Western Conference. Si Wembanyama ay isa sa pinakamalaking kwento ng 2025-2026 NBA season na nagpapatunay bilang isa sa pinakadominanting puwersa sa liga at muling nagdala sa Spurs sa playoffs sa unang pagkakataon mula 2019. Bago ang laro nitong araw, nag-a-average siya ng 24.9 points, 11.6 rebounds, 3.1 assists at nangungunang 3.1 blocks kada laro na may 50.9% shooting sa field, 35% sa 3-point range at 82.8% sa free throw line. Dahil sa kanyang kahusayan sa opensa at depensa, isa siya sa mga pangunahing kandidato para sa mga parangal tulad ng MVP, Defensive Player of the Year, All-NBA at All-Defensive Team. Ngunit para maging kwalipikado, kailangan niyang maabot ang 65-game requirement na ipinatupad ng NBA bago ang 2023-2024 season. Ang laro ngayon ay ika-63 niyang regular season game. Kahit maaga siyang lumabas, kailangan na lamang niyang maglaro ng hindi bababa sa 20 minutes sa isa pang laro sa huling 3 laban ng Spurs upang maging kwalipikado sa mga parangal sa pagtatapos ng season. Tatapusin ng San Antonio ang kanilang regular season sa home games laban sa Portland Trail Blazers ngayong Huwebes, Dallas Mavericks sa Sabado at Denver Nuggets sa Lunes. Sa sumunod na balita naman, ang Cleveland Cavaliers ay hindi lamang nakapasok sa 2026 playoffs kundi mayroon ding home court advantage sa kanilang unang round na laban. Bagamat may tsansa pa silang maabot ang ikatlong seed na hawak ng New York Knicks, sigurado na rin na hindi sila babagsak sa ika-5 seed. Mahirap ang naging season para sa Cavs, lalo na sa kanilang mabagal na simula. Ngayong nakuha na nila ang hindi bababa sa ika-4 na seed, magkakaroon sila ng kalamangan laban sa kanilang makakalaban sa unang round na alinman sa ika-5 o ika-6 na seed. Bago magsimula ang season, karamihan sa mga eksperto ng NBA ay itinuring ang Cavs bilang paboritong manalo sa Eastern Conference. Makatuwiran ito dahil nanalo sila ng mahigit 60 games sa 2024-2025 regular season. Naapektuhan ang plano nila dahil sa mga injury, kaya madalas nilang binabago ang kanilang starting lineup.
Dahil dito, nagdesisyon ang front office na baguhin ang roster sa pamamagitan ng trades kung saan nakuha nila sina Ellis, Schroeder at James Harden at iniwan si Darius Garland. Naging epektibo ang mga pagbabagong ito, lalo na sa ikalawang kalahati ng season kung saan lumakas ang performance ng team. Ayon kay Schroeder, mahalaga ang home court advantage sa playoffs at handa ang Cavaliers na gamitin ito sa kanilang paghangad na makarating sa NBA Finals. Sa huling balita, walang katulad si Stephen Curry at kahit hindi na kailangang ipaalala iyon sa mga fans ng Golden State Warriors, muling napatunayan ito nang bumalik siya sa laro matapos makaligtaan ang 27 games dahil sa injury sa tuhod. Sa edad na 38, hindi mo aakalain na ilang buwan siyang nawala sa court. Bagamat nagtapos sa isang dikit na pagkatalo ang kanyang unang laro, ramdam pa rin ang pag-asa ng team. Hindi na bababa sa ika-10 pwesto ang Warriors sa standings, kaya pinilit na makabalik si Curry bago matapos ang regular season. Kailangan nilang manalo ng 2 laro sa play-in upang makapasok sa unang round ng playoffs. Ngunit gaya ng ipinakita niya, basta't malusog si Curry, may laban sila at hindi basta laban kundi isang seryosong banta. Gayunpaman, kung muling magkaroon ng problema ang kanyang tuhod o panibagong injury, maaaring maglaho agad ang pag-asang muling sumiklab. Habang papalapit ang pagtatapos ng regular season, posibleng makaharap ng Warriors ang OKC kung makuha nila ang ika-8 seed. Kahit mukhang mahirap talunin ang defending champions, nagiging mas kapanapanabik ang serye kapag nasa peak condition si Curry, maaari pa nga itong umabot sa 5 o 6 na laro. Alam ni Curry kung paano iangat ang laro sa mas mataas na antas kapag playoffs na. Sa kanyang pagbabalik, nagtala siya ng 29 points sa loob lamang ng 26 minutes na may impresibong shooting performance. Ipinapakita nito na malapit na siyang makabalik sa kanyang pinakamahusay na forma, isang magandang balita lalo na't magsisimula ang play-in sa April 14. Hindi siya nagmadaling bumalik, tiniyak niyang handa siya upang maiwasan ang mas malalang injury. Sa totoo lang, ang hinaharap ng Warriors ay umiikot sa kanya. Nang wala siya, nagtala ang team ng 9 wins at 18 losses at tila nawalan ng direksyon. Ang pagkawala ng ibang players tulad ni Jimmy Butler dahil sa ACL injury at ang injury rin ni Moses Moody ay lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Kahit na nagpapakita ng galing si Kristaps Porzingis, hindi pa rin sapat iyon upang punan ang kawalan ni Curry. Hindi man sapat ang presensya niya para siguradong makuha ang kampyonato, napakahalaga pa rin niya upang makalampas ang Warriors sa play-in. Sa mga nakaraang buwan na wala siya, nasilayan ng lahat kung gaano kadilim ang hinaharap ng team kapag tuluyan na siyang nagretiro. Kaya habang nandyan pa siya, sulitin na. Ayon kay Kerr, ramdam niya ang pagbabalik ng laban sa kanilang team, parang muli silang nabuhay sa kompetisyon. Sa nalalabing 4 na laro bago ang play-in tournament, inaasahang makakaharap nila ang Portland Trail Blazers sa isang laban na magtatakda kung magpapatuloy pa ang kanilang playoff journey. Sa huli, iisa ang tanong. Kapag dumating na ang matitinding laban at maliwanag na entablado ng playoffs, magpapatuloy kaya ang magic ni Curry at matutupad ang kumpiyansa ni Kerr? Ang sagot ay malalaman sa lalong madaling panahon.